na isyu ng bayan. Dos por Dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos! Sa gitna ng issue sa supply ng bigas at pagtaas ng presyo nito, bukas daw po ang Pangulong Bongbong Marcos na repasuhin ang Rice Tarification Law o itong RA 11202 para ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority. Ang nasabing batas o ang Rice Tarification Law ang sinisisi ng Federation of Free Farmers sa 68 billion pesos na pagkalugi ng mga magsasaka sa unang taon pa lamang ng implementasyon nito matapos itong mapagtibay noong 2019. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Rex Estuperes, tinatanggal ng Rice Tarification Law ang iba't ibang kapangyarihan sa regulasyon ng NFA mula sa paglilisensya. Saan pa? Sa pag-import. Yun lang ba? Hanggang sa inspeksyon sa mga bodega. Ganun? Natanggal nga pala, ano? Sa pakikipagpulong ng Pangulo sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries, nakuha nito ang pangako ng mga importer na magbebenta ng 100,000 sako ng bigas at ibebenta ito sa 38 pesos kada kilo sa mga depressed na lugar upang matulungan ang mga mahihirap na pamilya sa harap ng pagtaas ng presyo. Isyu ng bayan. Dos por Dos! Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos! Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos! Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos! Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos! Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos! Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos! Dos por Dos! Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos. Ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga misis? May natira pa ba dun sa sweldo ni Mister nung A15? 3 araw pa lang, ha? 3 araw kasi hirap na mag-budget daw ang mga misis ngayon. Ngayon, sabagay, sa taas ng mga bilihin dapat, pero ang ideal talaga ay merong dapat natitira kahit konti. Totoo. May naitatabi pang emergency. Ang sabi nga may ibang magagaling dyan sa savings, kumbachero, na dapat daw at least ay 30%. Aba, medyo malaki yun. At least 30% ng sweldo ang savings, o yung pumapasok, ang naitatabi at least. Yun talagang magagaling sa pag-impok. Siguro kung may sapat talagang kita. Meron. Pero sa sitwasyon natin ngayon, mukhang mahirap gawin yung 30% savings na yan. Mas matindi yung kilala ko, kumbachero. Sino ba ito? Ang tindi ng savings niya, talagang ang iniisip niya savings ay yung suswelduhin pa lang niya. Ganon? Kaya nga sabi ko sa kanya, wala na ngayon ito sa amin. Wala na. Hindi nagtagal sa bahay, kasama sa bahay. Biruin mong yung tinuturuan kong mabuhay ng tama, sabi ko, hindi pwedeng advance ka ng advance. Oo.
At si Baby Bali pala yun eh. At utang ka ng utang. Yung bang babalihin na niya yung susweldohin niya sa 15, tas bukod pa sa mangungutang. Walang mangyayari. Ibig sabihin namumuhay ka ng lagpas sa iyong kinikita. Yun, maraming ganun. Yun ang dapat na gamutin sa marami sa ating mga kababayan. Dapat ay kung magkano lang ang kita mo, yun lang ang doon ka lang. Wala ka mang savings, pero doon ka lang. Doon ka lang mamumuhay. Maliit man ang kita mo, hindi ka man magkaroon ng savings, pero doon ka lang sa kinikita mo. Ang tawag yata dyan sa English living within your means. Living within your means. At sa Tagalog ang tawag dyan kapag maikli ang kumot, matutong sa simbahan din ng tuloy. Kung matinik ay malalim. Dapat ganon. Isip-isipin mong bumali, tapos sa sumunod ay nangutang at naku, kutakot-takot na drama. Pagbalik nung mabigyan pagbalik, bago ang cellphone. Ayun ang problema. Ba't ka ko ibinili mo pa ng cellphone kaagad yan? Akala ko pa sira na po yung cellphone ko Aba, nangatwiran pa. Hindi pala sira. Luma na ho. Luma na. Pambira. Hindi makakaahon ito. Yan classic example nung hindi talaga, ang tawag na iba dyan financial literacy. Yun, importante yun. Kapag po ang tao ay hindi marunong sa pag-manage ng kanyang salapi, malaki man yan o mali. Sabi nga, darating ang panahon, ikay magdadamit ng basahan. Tingnan mo na. Basahan na yun, idadamit mo. Ganun nga. Sasabihin sa'yo, ay ba't idadamit ko pa yan? Maghuhubad na lang ako. Totoo yun. Napaka-importante po ng financial literacy. Hindi ba ilang beses natin yung iba kasi idadahilan yan. Ikaw kasi malaki kita mo Meron ganun totoo yun. Meron ganun Mali yun. Ang totoo kahit yung malaki ang kita, kapag kakatulad mo ang paraan, ubos din yun. Hindi ba ilang beses na nating napag-uusapan kumbatsero at alam na mga kababayan natin to, pag piyesta. Naku. Pag piyesta, mangungutang. Bakit? Kailangan ko ikang maghanda Bakit ka kailangan maghanda? Kasi piyesta piyesta. Ba't sino ba nagre-require sa'yo maghanda ng ubod ng darating ang mga kaibigan ko. Mga kamag-anak namin, luluwas. Galing pa ng Manila. Pambihirang pati mga uuwi ng probinsya. Yan ang mga ugaling sana ay hindi na nasusumpungan sa atin. Sino man sa atin. Sa sitwasyon natin ngayon. Kaya yung mga meron dyan, lagi mong binabanggit sa atin, cash is king. Cash is king. Cash is king. Pag may pera ka, itabi mo yan. Itabi mo yan. Lalo ngayon ang daming dumadaing at hindi na dumadaing na nga sa mataas na presyo ng bigas. May maririnig ka pang cabinet member na sa hindi, mag-diet ka na lang. Mag-diet ka na lang. Kaya nga kaaga-aga nakakapag-init ng ulo. Nakakapag-init ng ulo. Secretary Pascual, mukhang naglibot ka daw kahapon Ano ba nilipot? Mga tindahan ng mais at corn grits? Nalaman mo na, Secretary, na ang mahal din pala ng mais. Secretary, nalaman nyo pala na ang mahal din pala ng kamote. Paano ngayon yan? Kasi nga, dapat gawin mo muna. Kung magpapanukala ka, practice what you preach. 50 to 60 pesos ang kilo ng kamote na kulay Tinan mo na. 50 to 60 pesos yan kilo ng kamote. Kaya nga paano natin matuturuan ng ating mga kababayan pagka ang mga nagsasalita na kumakatawan pa naman sa Pangulo, kasi alter ego ng Pangulo to Kapag sinabi nito, parang sinabi na ng Pangulo Talaga? Sasabihin, mag-diet ka na lang. Anak ng bakang dalaga. Ito po, may picture po ang Manila Times ng paglilibot ni Secretary. Nakita niyo yung picture? Baka daw kasi masabi niyo hindi naman siya lumalabas ng opisina niya. Ayan, pinatunayang lumabas sa kanyang opisina. Ayan, si Secretary. Yun yung maputi yung buhok. At may nakalagay na sa kamiseta niya na DTI. Madali naman palang... Sino ba yung nasa tabi niyang bumubulong-bulong na yun? Secretary, may camera. Kunin mo yung... hawakan mo bigas. Sabi siguro, Secretary, mahal pala.
Mahal pala, Secretary. Yung sinabi mo. Nahaluan ng kamote o kaya mais. Meron pati ay, nako. Katulad nito, kumbatsero, yung ating binanggit sa pambungad nating balita, nangako daw po sa Pangulo ang mga importer na magbebenta ng 100,000 sako ng bigas at ibebenta to sa 38 pesos kada kilo. Kaya pala Oo, at yan kung lang, yung papatsi-patching solusyon. Hindi po ito ang solusyon. Mr. President, ang solusyon po dito, totohanin po ang paghahabol sa mga nag-iipit ng supply ng bigas. Meron po. Pag may nagsabing walang supply ng bigas, meron po. Meron. Hindi mo sasabihin wala nun. Meron po. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Beno, ang tunggak na oras, 14 na minuto, makalipas ang ika-6 ng umaga. ACS Balita, susunod na! It's brought to you by ACS Med. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ngayon po ay Biyernes, Agosto 18, 8th anniversary ng Katonyings. Anniversary pala ng Katonyings. Ganun ba? 8/18. Abe, laban tayo dyan. Makakarating. Ano ba ang address mo? Sa uno ng mga ACS Balita, 11 Pinoy Math Wizards big winner sa Hong Kong Math Competition. DSWD may pinakamaraming undersecretary at assistant secretary sa balat ng lupa. Talaga. Issue ng pagsibak ng Kongreso, iaakyat ng kampo ni Congressman Arnulfo Teves sa Supreme Court. Jason Sa mananatili sa kulungan kahit ibinasura ng korte ang 2 kasong illegal recruitment laban sa kanya. Concrete wall sa isang bahagi ng Quezon City Hall. Gumuho! Isa patay, 3 sugatan. At isang lolo patay sa alagang baka sa Abra. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. unahin muna natin ang ACS Good News. muling nagpakitang gila sa mga Pinoy mathletes sa isa na namang matinding math competition at hindi nagpahuli sa kanilang mga katunggaling dayuhan. Ito'y makaraang manalo ang 11 Pinoy Math Wizards, nag-uwi ng 1 gold, 2 silver, 5 bronze medals at 3 merit awards sa 2023 3D Pan-Asia Pacific International Mathematics Invitation Competition na ginanap sa Hong Kong mula July 28 hanggang August 1, 2023. Nakasungkit ng gold medal ang grade 8 student mula sa Phil Science High School main campus na si Jose Franco Domingo para sa Junior Secondary Division at Erwin Andre Vibal na nakakuha naman ng bronze medal sa nasabi ring kategorya. Bukod dito, sina Domingo at Vibal din ang itinanghal bilang second runner-up para sa Junior Secondary Division team kasama ang iba pang miyembro ng Team Pilipinas. Ito kung batyerong dalawa ay taga Philippine Science High School. Ibig sabihin, scholar to ng
scholar ng bayan to. At wag naman sana dahil magagaling, ngayon pa lang kumbatsero, ganito pala ginagawa ng mga malalaking multinationals. Pagka may mga magagaling na bata, minomonitor na. Minomonitor na at ang gagawin niya, bibit-bitin na, mapupunta na sa iba. Kaya pala tayo nung maliliit tayo, minomonitor tayo. No? Minomonitor ako dahil malikot na. Saan daw nakakarating? Panay daw ligo sa ilog. Samantala, ang grade 3 student. Ikaw sa ilog, ako sa dagat. Na sina David Gabriel Riaport at Kian Timothy Lim, grade 9, kapwa mag-aral ng Zamboanga Chonghua High School, ay kapwa nakasungkit naman ng silver medal. Zamboanga Chonghua High School. Parang naging speaker na ako dito. Ang nasabing math competition ay nilahokan ng 200 delegado mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang China, Macau, Hong Kong at Pilipinas. Congratulations sa ating mga magagaling. Mga math wizards to. Sa mathematics na mga bata. Alas 6:22 ang ating oras. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Gising na ba kayo dyan? Kinumpirma ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na 10 ang undersecretary at ang kanilang assistant secretary ay 21. Nanang ko po. Sus Mario Josep, pasweldo lang pala nitong mga to ubos na ang pangtulong natin sa mga nangangailangan Oo. Sa deliberasyon ng panukalang pondo ng DSWD sa Kamara, nabigla. Naku, sino ba naman mabibigla nagitla si House Deputy Minority Leader Franz Castro sa dami ng USEC at ASEC ng DSWD at sinabihan si Secretary Gatchalian na mag-hire ng maraming field workers. Yun, mga field workers ang kailangan. Tulad ng mga social workers imbis na sangkatutak na top-level executives. Baka naman yung ibang mga USEC dyan nahihiya pa kayo na umalis. USEC at ASEC. 10 ang USEC, 21 ang ASEC. ASEC. Baka meron naman dyan na... Saan ba kayo galing? Baka hindi, ito tapatin natin. Yung iba kasi dyan ay bit-bit ni dating DSWD Secretary Erwin Tulfo. Andun pa rin? Andun pa rin. Kung hindi umalis. Kung may bago na, at ayaw naman bago medyo mabait, ayaw naman kayong paalisin. Nahihiya kayong paalisin diyan at hindi tuloy niya mailagay yung gusto niyang makasama. Baka pwedeng kayo na magkusa. Baka gusto niyo mag-courtesy resignation. Tapos bahala na yung si Secretary Rex kung sino yung i-retain sa inyo based sa performance. Ang totoo, kumbatsero, kailangan naman talaga ng maraming ASEC at USEC niya. Pero hindi kanya karami. Sobrang dami. Kaya ano sabi ni Mother? Yan ang may pinakamaraming undersecretary at assistant secretary sa balat ng lupa. Ibang klase din namang magalit si Mother. Mamaya, hintayin mo kung paano siya magalit sa DTI. Iaapila daw po ng kampo ni Congressman Arnie Teves sa Korte Suprema ang pagsibak sa kanya bilang congressman. Ba't ba tinawag ka pang congressman? Hindi na. Ayon sa abogado nitong si Attorney Ferdinand Topacio, may irregularidad sa proceedings ng House panel na nag-imbestiga kay Teves. Nalulungkot daw si Teves sa pagkapatalisik sa kanya ng Kamara dahil nawala ng kinatawan ang 2nd distrito ng Negros Oriental. So hindi na makasayaw ngayon. Malungkot Paano baka sweet na lang. Sweet yung sweet. Iba yung... hindi na yung katulad ng dating sayaw niya. Yung sayaw niya. Tan tanan tanan tanan. Alas 6:25 ang ating oras. Mahupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Iniwan na rin sa ere ng kanyang mga kapartido sa Nationalist People's Coalition si Congressman Arnie Teves. Ayon kay Rizal Representative Michael John Duavit, NPC Secretary General, naging fair naman ang kanilang mga kapartido sa pagdedesisyon lalo't 6 na buwan na nilang hinintay si Teves upang umuwi at magpaliwanag. 26 naman babatas ang pumabor na mapatalsik si Teves sa Kamara at walang tumutol at 265 na mga kongresista ang pumabor para mapatalsik sa Kongreso si Teves. Alas 6:26 ang oras ngayon.
Naimbaga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Ibinasura ng korte sa Quezon City ang dalawang kaso laban sa veteranong broadcaster na si Jay Sonsa. Ayon kay BJMP spokesman J. Rex Joseph Bustinera, provisionally dismissed ng Quezon City RTC Branch 100 ang syndicated at large-scale legal recruitment case laban kay Sonsa dahil di sumipot ang complainant sa hearing. Pinawalang sala rin si Sonsa ng QCRTC Branch 215 sa kaso niyang illegal recruitment. Nilinaw ni Bustinera na ang provisionally dismissed na kaso ni Sonsa ay maaaring buhayin sa loob ng 2 taon kapag may panibagong ebidensya. Mananatili naman sa kulungan si Sonsa dahil sa kinakaharap niyang 11 counts ng estafa sa Quezon City RTC Branch 100 at libel case sa Quezon City RTC Branch 77. Marami palang kaso pa tong pala, si Manong Jay Sonsa. Kuya Jay. Alas 6:27 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Huwag rin kayo, gising na. Isang 81 anyos na lolo ang nasawi matapos suwagin ng kanyang alagang baka Nako. sa tapat ng kanilang bahay sa Bangged, Abra. Ito na talaga yung yung nangyayari talaga yung inaalagaan mo, pinakain mo pinakain mo sa palad mo. Tapos susuwagin ka. Dati kung batsero kwan lang yan figuratively lang yan Figure of speech. Ngayon talagang nangyari. Literal. 81 anyos. Kinilala ang biktima na si Julio Vilguera ng Barangay Sawatan na naisugod pa sa ospital. Ngunit binawian din ito ng buhay. Sa kwento ng misis ni Lolo Julio, hinihinala ng kanyang asawa ang alagang baka hinihila ng kanyang asawa ang alagang baka sa tapat ng kanilang bahay nang bigla itong suwagin. Bukod dito, tinapakan pa ng baka. Nako. Si Lolo. Nako. Kaya ito nagtamo ng malalaking pinsala sa ulo. Matindi galit ng baka. Matindi. Baka matagal na niya kinikimkim yan. Yung galit niya. Nabatid na 6 na taon ng alaga ni Lolo Julio ang baka at lalo na sana niya itong ibenta bago ang pangyayari. Sus Mariano, kain doon. Nakikiramay po kami. Nakikiramay po kami. Mag-iingat. Tsaka matindi ang pinsala dahil mahina na rin si Lolo. Mga buto siguro niyan. 81 anyos na. Grabe. Alas 6:29 ang ating oras. Susunod! Tito Boy! Nako, meron pong gumuhong pader sa loob ng Quezon City Hall at may namatay. Gumuho! Nako, Ang dakilang pader ang dakilang pader. sa Quezon City Hall. Abangan po niyo ang pag-uulat ni RH5 Val Gonzales sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:29. This time check is ACS Balita. Bakit? Ano nangyari dyan sa Quezon City Hall? 6:32 na ng umaga. Doon po sa mga nahihimpil siguro dyan pagka nalilingon dyan sa Quezon City Hall. May kaguluhan pala dyan dahil may gumuho. At may patay. May patay. Alamin natin ang update sa gumuhong pader sa loob ng Quezon City Hall. At naroon si RH5 Val Gonzales. Coming Val! Jerry at Anthony, eksklusibo. Ako lang yung media na nandito sa loob dahil mula pa kagabi hindi pinapasok yung mga kagawad ng media dito sa harapan mismo nitong Civic Center A building, isang 8 palapag ito na gusali. Ang kinoconsider ito, Jerry at Anthony, ay yung lalagyan ng scenic elevator pagdudugtungin yung 2 gusali, Civic Center A at Civic Center B. So, so hindi naman pala yung mismong City Hall ang gumuho. Hindi, malayo. Nasa loob lang ng compound ng City Hall. Sa loob ng compound. Okay. Ito doon sa may bahagi ng Gate 6. Ang Gate 6 ay nandito sa may Matalini Street. So sa likod na, sa likod. Sa likod. Sa likod na bahagi. Kasi ang harap ng Quezon City Hall circle. Circle, tapos yung isang gilid niyan, yung Kalayaan. Sa Kalayaan. Yes, yung tapat mismo nung sinasabi ninyong harap ng Quezon City Circle. Yun yun yung
Matalino. Yun yung Matalino. Matalino Street. Malapit siyang lusot niyan sa may Sulu Hotel eh. Sulu Hotel. Correct. Maraming kainan doon. Maraming kainan dyan sa kalye na yan. Yun mismo, yung binabanggit ninyo, yun mismo yung lugar kung saan gumuho. Kung nandun ka sa binabanggit ninyong daan na yon, yung maraming kainan, merong isang malaking gusali doon na ay yun yung daan papasok dito. Ito yung tinatawag na Gate 6. Gate 6 ng Quezon City Hall. At yung makikita ninyong kambal na building na mayroong pagitan, yung pagitan niya yung pinaka-gate, yun yung isa dito yung gumuho. Yung Civic Center A. Civic Center A. At yung Civic Center B, yung commercial building din, magkadikit, lalagyan ito ng bridge. Lalagyan ng bridge. Pero gawa na yung building, hindi yan under construction. No. Ito'y gawa na. Gawa na ito. Medyo may katagalan ng gawa ito. Lalagyan lang ng scenic, lalagyan lamang ng scenic view. Elevator. Yun yung kinoconstruct. Yung gumuhong pader ay matagal na ring nakakabit dyan yan. Correct, nasa gilid mismo ng Civic Center A. Hindi ito under construction, yung mismo gumuho. Tapos, mga anong oras nangyari to, Val? Bakit merong namatay dyan? Alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi? Sino yung namatay? Isang construction worker. Nasa, may pangalan na pero ayaw pang ipabanggit itong CQCPD District Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, dahil hindi pa alam ng pamilya ng biktima. Yung tatlo namang kasamahan niya, dahil 4 sila, sugatan din. Yung tatlo pang kasamahan nito, tatlong construction worker, nasa East Avenue Medical Center at patuloy na ginagamot. Pero yung isa nilang kasamahan na inabot nung sa kanyang pagtakbo, yun ang sinawimpalat na mamatay. Nadaganan talaga. Ang contractor nitong itinatayong ito ay MRB2 Construction Corporation. Sinimulan itong construction noong pang 9 pa ng Hunyo. At ang base dito sa proposal, yung target date of completion ay May 4 sa susunod na taon. May nakasulat ng karatula dyan sa may gilid mo eh. Yun yung so ang ginagawa pala dyan, elevator na may view. Salamin. Ganun lang. Ano ba makikita kung sakasakaling ikaw ang sa nakikita mo dyan? Pag nangyari yun, yung circle, kita yung circle. Kita circle. Yung taas nito, may malaking espasyo kasi. So kita mo yung southern part ng Metro Manila. Southern part. Hindi pala circle, nakatalikod nga pala yung circle. Yung circle, medyo makikita mo rin kung dahil etong gusali, kung saan ako nakatayo ngayon, mataas din. Halos 2 palapag lang ito. Mas mataas ito dun sa kinoconstruct na scenic view elevator. Kaya medyo makikita mo yung bahagi ng circle. Maganda nga yun na anong nakaisip nitong paglalagay nito dahil makikita mo mismo yung view. Yung kabilang sa harapan mo, kung kayo nakatayo sa may Quezon Memorial Circle, makikita mong Quezon Memorial Circle. Kung dun sa likod mo naman ay ang bahagi ng southern part ng Metro Manila. Ang tanong bakit gumuho? Iyon ang iniimbestigahan ngayon ng Quezon City Police District at maging ang Quezon City Government. Engineering, yung engineering, building official dyan, si Manong Gani Bersosa. Yung OBO, Office of the Building Officials, yung nagsasagawa ngayon ng investigasyon kung paano nangyari yung pagguho ng pader dun sa lugar kung saan sisimulan sana yung construction nung itatayong scenic elevator. Matagal nang nakatayo rin yung kapiraso ng pader na yon doon sa nakadikit sa gilid mismo nitong Building A, Civic Center Building A, at yun yung gumuho. Dahil naguhukay ilang metrong layo yung mga construction worker doon sa pader na yon. Ano sabi ni Mayor Bistek Bautista?
si Mayor Joy Belmonte ay napalitan na nga Napalitan na ba? Nagawa na ngayon. Ipinag-utos niya na yung malalimang investigasyon para malaman kung sino ang dapat na managot, kung nasunod na yung safety precautionary measures. Yun, ang importante. Yung safety precautionary measures dun sa mga itinatayong mga gusali na ito. Actually, ang dami ng mga magagandang gusali na naitayo dito sa loob mismo ng Quezon City Hall, at maging yung mga punong kahoy lang na makikita ng araw, meron ng mga itinatayo na bagong mga gusali bilang bahagi ng development ng loob mismo ng pinakamalaking lungsod sa National Capital Region na may pinakamalaking kita. Malaki kita dyan. Pinakamalaki kita. Last na lang, maikli na lang, Val. Saan nakapwesto yung construction worker at bakit nandoon siya sa area na yon nung gumuho? Wala bang warning yan? Hindi ba may mga may mga safety officers yan sa mga construction? Correct, oo. Yun yung iimbestigan ngayon kung paano nangyari yun, Anthony, na sila ay naghuhukay nung makita nilang medyo lumalangit-ngit na siguro yung pader na nakadikit sa Civic Center Building A. Tumakbo yung mga construction worker, 4 sila, pero yung isa sinawimpalad na hindi nakalayo at tinamaan tong gumuhong pader. So umusad na yung isasagawang investigasyon at titingnan kung may pananagutan itong MRB2 Construction Corporation na siyang contractor nitong itinatayong scenic elevator o scenic view elevator dito sa pagitan ng dalawang malaking gusali sa loob mismo ng Quezon City Hall. Thank you. So yan ang pinakauling sitwasyon dito sa nangyaring pagguho ng bahagi ng isang pader sa loob mismo ng Quezon City Hall. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. ACS Balita. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam, Shop Ithun, 6:41 ng umaga, magbabalik pa rin ang mga balita. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw ba today, kumbachero? Today and every day is Smart Dishwashing Day. Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty and linis dahil may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste sa plato, kaldero at plastic. Linis, fantastic! Kaya number 1 ang Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Ang kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Sa mga estudyante dyan sa Embo Barangays, baka iniisip nyo, baka malilate siguro yung pasukan. Hindi na muna matutuloy ang pasukan dito. Baka nga. Ganun na iniisip ng iba. Ito, may paglilinaw po ang DepEd. Magsisimula pa rin sa August 29 ang pagbubukas ng klase sa 14 na pampublikong paaralan na apektado ng territorial dispute ng China at Pilipinas. Ang tindi nitong territorial dispute na to. Territorial dispute ng Taguig at Makati. Sino ba China dyan? Sino ba ang Pilipinas? Kung kulay ang pag-uusapan, Pilipinas si Abi. China si Mayor Lani. Kaya lang, ang may amaari talaga, yung China. Yung China. Yun ang desisyon ng arbitral court. Ayon kay DepEd Undersecretary Michael Powa, sa Vietnam to. Ayaw nga. Hindi magbabago ang petsa ng opening of classes sa mga paaralan na nasasakupan ng dalawang lungsod sa kabila ng tensyon sa pagitan ng dalawang lungsod. Samantala, pinatatanggal ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang lahat ng mga nakapaskil
na educational poster sa loob ng silid-aralan. Sa kanyang pagbisita sa Dominga Elementary School sa Calinan District, Davao City para sa Brigada Eskwela, sinabi ni VP Sara na dapat ay malinis at walang anumang nakapaskil na distractions sa mga classrooms. Buti na banggit nito si VP Sara yan. Nakapasyal ka ba ngayon sa mga elementary school, public elementary school, yung mga labas ng elementary school sa mga probinsya pagka nagmumotor kayo? Ay nako, ano bang, ako busit na kung ano-anong mga pinintura, kung ano-anong mga nandidiyan sa elementary school. Sa pader, basta napakagulo. Napakagulo. Baka pwedeng maging project nga ng DepEd yan. So hindi lang loob, hindi lang yung loob ng classroom. Hindi lang loob, pati labas at napakagulo talaga ng ibang mga nadadaanan natin. Sa Nueva Ecija, for example, Kumbachero, makikita mo yung eskwela, hindi mo na malaman kung eskwelahan eh. Dahil sa may mga wala namang masama na pumisan may mga drawing dyan o may mga pinta dyan o mga karatola, mga tarpaulin ng mga politiko. Yan nga ang problema. Kung ano-ano nang nandidiyan, hindi mo na malaman kung eskwelahan ba to o plaza ng mga politiko. Pwede bang linisin natin yung labas ng eskwelahan? Isama na, no? Isama na sa Brigada Eskwela. Linisin yan, gawing blanco yan, kung ano man ang kulay ng DepEd, yun ang ilagay na kulay lang, tapos na. Total, ang gusto ni VP Sara, maski sa yung iba kasi nakikita natin, sa classroom, may mga educational materials yan Pero ang gusto ni VP Sara, lahat yun tanggalin. Maging minimalist, Kumbachero. Hindi yung kung ano-ano makikita mo. Ay, nako. Yan kagagawan din minsan ng mga politiko dahil sa gusto ng politiko, sinusunod nung district o nung school superintendent o kaya nung principal, patay tayo dyan. Ay nako, politiko. Ikaw na naman. Alas 6:47 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Nagbuga ng mahigit sa 4,700 tonelada ng asupre ang bulkang Mayon kahapon. Ayon kay Paul Alanis, resident volcanologist ng VBOX, ito na ang pinakamataas na sulfur dioxide emission na sa kanilang naitala mula nang mag-alburuto ang bulkan. Nangangahulugan niya ang massive degassing na patuloy na tumataas ang magma sa loob ng bulkan. Ano nga pala update dito? Yung bang mga evacuees nasa evacuation center pa. Andun pa rin. Sus Mario Jose, pantagal na. No? Yun ang laging sakit ng Mayon Yung bang uumpisahan tapos magpaparamdam. Papabanjing-banjing na lang. Ayun, ganun. Hanggang sa masasabihin na lang ng mga local officials doon bumalik na nga kayo. Magsiuwian na nga tayo. Wala naman ng aktibidad. Ay, nako. Pahirap talaga yan. Kasi active volcano yan, Kumbachero 6:48 ang oras ngayon. Sumipa na sa 111 sa ibaing dagat na po ito. Sa 111 ang patay sa malawakang wildfire sa Maui Island sa Hawaii, kabilang ang mga bata. Ayon kay Hawaii Governor Josh Green, posibleng mahigit 1,000 ang nawawala sa isla na pinaniniwala ang na-trap sa 2,000 gusalit bahay na nasunog. 89% pa lang ng 2,170 hectares na lahay na fire ang naapula sa ngayon at nagpapatuloy pa rin ang wildfire sa iba pang bahagi ng Maui gaya ng Olinda at Kula. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. 6:49 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo na Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Long weekend nga pala ngayon, Kumbachero. Pinapaalala ko lang sa iyo, ha? At ako ang unang nakakita niyan, ha? Pinapaalala kasi sa atin niya ni Kuyang Els Bartolome na siya daw mahaba-haba ang kanyang panahon sa paglalaba. Ganun din si Kuyang Ray Baha na ngayon ay on way to Porac
para sa kanyang paragliding. Magpaparagliding ka sa Porac, Pampanga. Sa Porac. May payabak po kay Kongan. Mga kabalen, kumusta po kayo dyan? Sabi naman ni Lieutenant General Glenn Agudo, happy 69th birthday sa Office of the Civil Defense. Yun. Ngayon pa lang inyong anniversary. At ang may birthday talaga ngayon ay si Anton Galias. Binabati ka, Bossing Anton, ng buong PMA Marigal Class of 1988. Kanina kong batyero ay na-interview ni Kuya Angel, ang parang pangulo ng samahan ng mga rice millers sa Nueva Ecija. At meron silang binabanggit na willing naman sila na ma-inspeksyon ang kanilang mga bodega. Mabuti naman. Mabuti naman. Kaya lang may kasunod na justification kung batyero. Bakit? Kung bakit tumataas yung presyo ng bigas. Ano daw? Binabanggit sila na mataas daw ang presyo ng bigas sa world market. Hindi nga po yun eh. Hindi nga po yun. Dahil andito na yung bigas natin eh. Andito na po yung inaanim bigas na nabili naman sa mababang halaga ng mga traders at yung binabanggit na imported dumating na rin po dito sa Pilipinas yung halos 2 milyong metriko tonelada na inangkat mula po sa Vietnam, Thailand. Pwedeng idahilan yon yung mataas na presyo sa abroad kapag paparating pa lang o aangkatin pa lang at pati yung aanihin pa lang. Sasabihin natin na mataas ang rice input. Mataas ang cost of production. Pwede 'yon. Pero yung mga dati nang nandyan, wag pong ganun eh. Medyo naluloko tayo na binibigyang katwiran po yung ganito. Kaya nga dapat ang gobyerno talaga medyo maging mabangis dito. Hindi maging kasabwat. Maging mabangis para alamin kung sino itong mga nangiipit ng supply na to na ang resulta ay tumataas ang presyo ng bigas. Ulitin natin na ang bigas po ay hindi pwedeng mawala sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Kaya pag tumaas po ang presyo ng bigas, nasasaktan ang mamamayan at may sisisihin dyan. Alam po ninyo kung sino sisisihin? Ang Pangulo. Talaga. Ang Pangulo. Walang ibang walang ibang pwedeng sisihin eh. Dahil siya rin yung Agriculture Secretary. Di ba Rico Gonzales? Na nanonood daw siya ngayon. Salamat. Isang karangalan po. Rico. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Ay, kamusta na po ang mga nagtitinda ng isda? Yung mga tinitinda po ba yung isda ay Pilipino o Chinese? Katulad nito, kung in-announce po ng Department of Agriculture ang importasyon ng galunggong. Ay, ganon? Tambakol. At iba pa. I-import natin yung baka yung mga isdang mga galunggong na dito rin hinuli sa atin. Kaya nga, sa Pilipinas din yan. Sa West Philippine Sea. Ito po, ang pinapaliwanag po ng BIFAR ay kakapusin daw po kasi ng supply ng isda by Q4. Dahil nga doon sa close fishing season. Lagi na lang ba tayong ganun, kumbatsero? Pagka close fishing season, mag-aangkat tayo ng isda sa China na dito rin hinuli isda sa atin din. Talaga naman. Kahirap naman ang buhay ng mga Pilipino. Ano ba nangyari? Tapos tayo mag-aaway dyan sa issue ng West Philippine Sea. Ito sa mga nadadala ng ang kanilang damdamin ng issue ng West Philippine Sea. Damdaming bayan ba ito? Numero 1. Ayan. May pahayag ang ating National Security Council sa pamagitan ng ni Assistant Secretary at Spokesperson Jonathan Malaya na baka daw kayo ay nagagamit ng mga operators ng China para mapagwatak-watak ang Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Meron daw mga political operators na supporting Beijing's claim in West Philippine Sea. Ganon? Na sinasamantala ang pagkakataon na may mga Pilipinong kumakampi sa China.
Dito lang sa issue ng West totoo Philippines. naman. Nakaka sa mga post lang sa kung saan-saan, sa mga group chat. Saka kumbatsera, mga kolumnista, makikita mo naman Nako, kitang-kita na makikita mong ang kanilang pagpabor o pagpanig sa China. Samantalang sila ay Pilipino. At yun daw ho ang sinasamantala ng mga Chinese operators ngayon. Sabi ni Jonathan Malaya, we're falling into their trap. Tayo ay nahuhulog sa kanilang patibong. And instead of uniting as a country, at sa halip na magkaisa bilang bansa, tayo pong pagong are quarreling because allegedly there are traitors. Tayo ay nag-aaway dahil sa merong mga traidor. Yun yung may sinasamantala daw ho yan. Yung hindi ba isip-isipin yung napaka mabisang paraan niyang divide and conquer. Ayun nga talaga. Kaya nga dito lang wag nating inilalayo ang usapin sa issue ng West Philippine Sea. Halimbawa dito lang sa pinakahuling nangyaring binomba ng water cannon ang Philippine Coast Guard na magdadala lang ng supply doon sa Ayungin Shoal. Kinukonekta kagad Amerika. Dinadala ang issue sa US para kumampi sa China. Totoo yun. Hindi naman po, alisin mo yung Amerika sa kwentuhan. Alisin mo yung Amerika sa kwentuhan. Ako, tayo kumbatsero, nakita mo ba yung survey ng Okta Research? 54% ng mga Pilipino ang naniniwalang tama na pumabor tayo sa buhayin ng pakikipagmabutihan sa Amerika. Unlike the previous administration na binabag ni Pangulong Duterte ang Amerika. Pinagmumura pa ang at dumikit sa China. Ito po sa survey na to, 54% na nagsasabi o mahigit kalahati ng mga na-survey ang nagsabi na okay yan. Tama, makipagmabutihan tayo sa Amerika. Pero hindi po ibig sabihin na mabuti ang Amerika sa intensyon nito sa lahat ng pagkakataon pag makipag-usap sa Pilipinas. Dito ho sa issue ng West Philippine Sea, ito tayo binubuli ng China. Binubuli tayo ng China. Dapat nagkakaisa tayo dito sa isyong ito. Kaya lang, ako naman kumbatsero, ako gusto kong maging maingat ang mga otoridad natin sa pagbibitiw ng salita. Halimbawa, kapag ka ba ikaw ay nagsalita ng medyo ang inclination mo ay pabor sa China at hindi sa Amerika, ikaw ba ay traidor? Yan. Kasi parang gano'n ang dating. Kapag ang labanan China at Amerika at Pilipinas. At pagka China at Pilipinas, tayo. Pilipinas ka. Pero kung China at Amerika, meron tayong kanya-kanyang opinion sa ganyan. Meron tayong kalayaan na magpahayag diyan. Pero kung ang issue ay sa pagitan ng Pilipinas at China at ikaw ay Pilipino, expected na ikaw ay Pilipino. Tulad, ano pa bang papaliwanag doon, kumbatsero? Binomba ng water cannon ang magdadala lang ng pagkain. Sa ating pong vapor na nakasadsa doon sa West Philippine Sea na atin yun. Atin yun. Ano pa bang pag-iisipan mo doon? Pilipino ka. Kahit pa sabihin Filipino-Chinese ka. Pilipino ka pa rin. Dito ka na namumuhay sa Pilipinas. Dito ka naghahanap buhay. Dito ka kumikita. Pambihira naman. Wala nang pag-uusapan doon. Binubuli talaga tayo ng China. Wala nang ibang usapan doon. Huwag yung ililiko yun. Hindi, ginagamit lang ng Amerika yung usapan na yan para awayin. Hindi, walang gano'n. Walang kinalaman ng Amerika doon sa pambubuli na yun. Kaya dapat tama yung sinabi ni Malaya ni Asek kasi ni Malaya. So Jonathan, iba yun. Sa jeep yung sinasabi mo. Si Jonathan Malaya ito. Hindi ba si Naida Malaya yan? Hindi. Yung sa jeepney operators. Hindi, DTI pala yun dati. Si Seni Malaya. Ayun, talagang sasamantalahin ng China yan kapag nakikita yung mga Pilipino talaga at pinagtatawanan pa tayo doon, sigurado. Talaga. Sabi siguro. Natatawa ako. Ay, talaga. Parang tawa ni Mother yun. Pambira. Magkaisa tayo dito sa usapang ito.
sa China versus Philippines, dapat Philippines tayo. Yun. Katonying at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Magandang umaga pala kay Kuya Ricky Alipio at kay Kuya Ricky Dante Katabay dyan sa Alaminos, Pangasinan. Wala ba tayong longganisang Alaminos yan? Yung may toothpick, may libreng toothpick. Ay, bekene me. At sinawsaw sa, ano tawag doon, yung pampakulay? Yung Atsuete. Atsuete. Oo nga, no? Ganyan din ang longganisa ng ng lukban. Lukban, yung buo-buo yung taba. Buo-buo yun, sarap. Sarap yung buo-buo yung taba. Teka muna kung Bachero, hindi pa ba binabawi ni Senate President Mig Zubiri yung kanyang pahayag na i-boycott na yung Chinese products na yan, Chinese companies, etc.? Wala akong narinig na pagbawi. Meron ba, Mother? Baka naman may mga clarification o ano man, paliwanag siya. Pero privilege speech yata yun. Privilege speech, hindi na mababawi. Baka naman masyadong nadadala naman ng damdamin niya. Itong number 3 po sa order of succession, ang Senate President. Ayan, Presidente. Ang plaka pa lang Number 1, Presidente. Number 2 ay Vice President. Number 3, Senate President. Baka naman Mr. Senate President, nadadala ka naman ng damdamin mo. Oo, tama na kailangan nating ipaglaban ang ating pong soberenya sa lahat ng paraan. Pero sa tingin mo ba, Mr. Senate President, yung binabanggit mo na i-boycott ang Chinese products, Chinese companies at iba pa? Makabubuti ba sa atin yun? Pumunta ka lang sa paminggalan mo, Senate President Oo. Puro, baka nga habang nagsasalita siya, nung pag tinignan niya sarili niya, merong China-made sa kanya. Baka naman OA yung... baka nadala lang ng bugso ng kanyang damdamin. Dapat matauhan si Senate President dyan. Dahil sa sinabi lang ng mga negosyante, lalo na ni Caserio, na Caserio Ortiz Luis, sabi niya, babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Marami ang mawawalan ng trabaho talaga, pag ginawa natin yan. Yun ang sinasabi natin. Kaya yun namang mga policy makers natin, lalo na yung nasa matataas na posisyon sa pamahalaan, mag-ingat-ingat naman kayo sa mga pinagsasasabi ninyo. Hinay-hinay. Medyo pogi ang dating nun. Pogi ang dating nun. Parang sugod, mga kapatid. Pagtalikod mo, puro Chinese naman. Kaya medyo maging matalino naman siguro sa pagbibitiw ng mga mungkahi o panukala para sa ating bayan. Magugulat ka, yung bahay mo pala puro pag tiningnan mo mula doon sa pundasyon. Hanggang sa bubong. Oh, 'di ba Kuyang Elmer ngo? baka gawang China 'yan. Baka gawang China 'yan, Mr. Senate President. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. Nga pala, Kumbachero, bago mo lang pisilin yan. Sige, gustong-gusto ko na mamisil. Sabi mo kasi Senado, punta tayo sa Kongreso. Sa House pala, pati pala itong koalisyon ng mga party list, sumang-ayon sa pagpapatalsik kay Congressman Arnie Teves. Meron nga palang United Front ang mga party list. Party List Coalition Foundation Incorporated. At yan pinamumunuan ni Representative Zaldi Elizaldico ng Ako Bicol Pilipino yan, ha? Pilipino. Ano pangalan? Saldico. Tingnan nyo na yan, ha? Pero talagang dito sa Pilipinas, wala na tayo. Sasabihin nyo, hindi, itakwil natin ang mga Chinese sa lahat ng aspeto. Hindi pwede. Ang dahil ng Filipino-Chinese dito na talagang kahit na sila may dugong Chinese, Pilipino ang paninindigan. Yan. Ang sabi niya, ang sabi ho nitong party list
Coalition Foundation Inc. Sabi ni Congressman Saldico, kami pong pagong with resolute purpose na may buong layunin support ay support the decision iba din ay sumasang-ayon sa pasya to uphold the honor, dignity, and legacy of the House of Representatives na itaguyod ang dignidad, honor, dignity, and legacy ang dangal, dignidad of at the House of Representatives ng mababang kapulungan by expelling sa pamamagitan ng pagpapatalsik Representative Arnulfo Arnie kay Teves. Congressman Teves. Bakit daw? Why? But why? Bakit? This is the explanation of Congressman Saldico. Congressman Saldico. The weighty implications of labeling parang nakakain ng sili. the weighty implications of labeling an elected member of the House as a terrorist are profound. Ang mabigat na pagbabansag kay Teves bilang kongresista, bilang terorista ay matatag. Profound. Such serious designations, when confirmed, threaten to blemish the honor and standing of our venerated institution. Ang ganung uri ng pagbabansag ay nagbabanta sa sumisira sa pangalan of our venerated institution, both at home and on the global stage. Sa ating sariling tahanan, lumilikha at daw pati na rin sa sa buong mundo ng masamang imahe sa atin, hindi lang dito sa atin kundi sa buong mundo. Yan po ang paninindigan. Sino nagsabi niyan? Party List Coalition Foundation Inc. Chairman Saldico. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Achi, Mr. Jelom Tang. Chityam Chap Gohun 7:15 na umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, pagripaso sa rice tarification law suportado ng Pangulong Marcos. UV Express hihirit na rin ng taas pasahe. 5 rehiyon sa bansa may kadudadudang listahan ng 4Ps beneficiaries ayon sa COA. Pagpapalakas ng ugnayang militar sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, pinaburan ng higit na nakararaming Pilipino. BIFAR, todo depensa sa planong mag-angkat ng galunggong. At 3 lugar sa Metro Manila itinuturing na hotspot dahil sa mainit na panahon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Oras po natin, Engineer Aris Ramos, 7:17 ng umaga. This time check is brought to you by AC. Pangunahing balita. Alas 7:21 na ang oras ngayon, sang-ayon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ma-review ang rice tarification law. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Rex Estuperes na ang naturang opinyon ay pinaabot ng Presidente sa meeting na inorganisa ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries
sa Malacanang. Ayon sa opisyal, pabor ang Pangulong Marcos na muling masuri ang Rice Tarification Law upang maibalik ang dating pangil o kapangyarihan ng National Food Authority tulad ng pag-i-issue ng import license at pag-iinspeksyon sa mga bodega ng bigas. Dahil sa unli oil price hike, plano ng mga UV Express drivers na humirit na ng dagdag pamasahe. Ayon kay George Halandoni, Secretary General ng UV Express Alliance of the Philippines, plano ng kanilang grupo na magharap na ng petisyon hinggil dito matapos makipag-dialogo sa mga jeepney drivers and operators. Sinabi ni Halandoni na valid naman ang kanilang dahilan sa paghihirit ng taas pasahe. Bunga na rin ang patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo at mga spare parts. Kailanman sinabi nito na wala pa silang desisyon kung magkano ang hihinging taas pamasahe. 6 sa bawat 10 households na nakinabang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang natuklasan na hindi karapat-dapat na tumanggap ng cash assistance. Anak ng bakang dalaga, kumbatsero, tingnan mo na ito. Batay ito sa audit report ng Commission on Audit noong 2022 kung saan 60% ng 4Ps beneficiaries ng DSWD ay hindi kabilang sa pinakamahihirap na pamilya. Ayun, ako. Eto na. Paano? Eto Paano na. nakasama doon? Eh, Sinong kakilala? Sino ang dahilan? Oo, sino ang naglagay sa listahan? Ang mga lugar na tinukoy ng COA na may kaduda-dudang listahan ng mga benepisyaryo Saan? ay ang Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, at 4A. Natuklasan ito ng COA matapos pag-aralan ng halos 5,000 sampled beneficiaries sa 4Ps database at lumabas na nasa 3,000 sa kanila ay wala sa listahan na isinumite ng National Household Targeting System for Poverty Reduction. Alas 7:23 ang ating oras, karamihan sa mga Pinoy ay sang-ayon na mapalawak pa ang military cooperations ng Pilipinas sa Amerika. Batay sa survey ng Okta Research, 54% ng respondents ang nagsabi na dapat palakasin ang military ties ng dalawang bansa upang matugunan ang territorial dispute sa West Philippine Sea. 11% lamang ang tumutol sa pinalawak na US-Philippines military cooperation habang 32% ang hindi sigurado sa kanilang opinyon. Ginawang tugon ng masa survey Okta Research noong July 22 na nilahukan ng 1,200 respondents. Ipinagtanggol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pag-aangkat ng halos 35,000 metric tons ng isda ngayon taon. Ayon kay BFAR spokesman Nazario Briguera, mahalaga na gawin ang hakbang upang maiwasan ang shortage sa supply sa panahon ng close fishing season mula Oktubre hanggang Disyembre. Noong Martes ay pinirmahan ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban ang memorandum circular na nagpapahintulot sa importasyon ng frozen round scad, galunggong, big eye scad. Ano ba yun? Yun yung tambakol, mackerel, bonito at moonfish mula October 1 hanggang December 31. Itinuturing na hot spot ang 3 lugar sa National Capital Region, hindi po dahil sa papalapit na barangay at SK elections, kundi dahil sa tindi ng init ng panahon. Yun. Batay ito sa pag-aaral ng Institute literal ito. Institute of Environmental Science and Meteorology at National Institute of Geological Sciences ng UP Diliman. Kabilang sa mga lugar na tinutukoy na hotspot sa init ng panahon ay ang Makati Business District, Ortigas Commercial Area at Port Area sa Maynila, habang warm spot naman ang Chinese Cemetery sa Caloocan. Talaga? Hindi dead spot? Dapat dead spot. Warm spot po ang Chinese Cemetery sa Caloocan. Ayon sa Pag-asa, asahan pang lalala ang init ng panahon sa kasagsagan ng El Nino at posibleng ang amihan sa dulo ng 2023 ay di maging sinlamig kumpara sa mga nagdaang taon. Magandang umaga kay Kuya Angel Palmones na nakatutok sa atin sa Mabuhay Lounge ng PAL.
Ay, Nasa Tagapal ka na ba, Kuya Angel? Nakamabuhay lang siya. Ibig sabihin, business. Business. Oy, Bekenemen. Sana all. Oy, yung mga bibiyahe diyan sa Davao, mag-iingat po kayo at pati na sa ibang mga lugar. Wala pa lang ibang pinapanood doon kundi ang DZRH television. Ayan, magandang umaga po sa mga nanonood sa atin dyan sa Mabuhay Lounge. Hinay-hinay po sa Lugaw. Susunod! Tito Boy! Sino itong dating komedyante na isa na ngayong opisyal ng gobyerno ang may silosong boyfriend? Kondom na baon, laging binibilang ng boylet. Grabe naman. Totoo ba yan? Ano yan? Pareho, ano ba yan? Siyempre. Babae at lalaki? Hindi, lalaki at lalaki. Lalaki at lalaki. Lalaki at lalaki to. Pero yung komedyante na nasaan siya na ngayon? opisyal ng gobyerno ngayon ay lalaki. Lalaki. Pero lalaki. Ang kanyang boyfriend, lalaki. Hindi, baka girlfriend niya yun. Pwede. Nalilito na ako. Kalito no? Kasi sa dalawang magjowa na ganyan, merong ang papel babae. Sino naman ang nagsabi sa inyo niyan? Sila mismo. Kwento nila. Merong ang papel parang lalaki. Para ikaw ang lalaki sa relasyon na to. Parang gano'n. Ikaw ang babae sa relasyon. Ganon. daw yan. Sinets itets. Ayan. Ang detalye at iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng Panahing Balita. 7:28 ng umaga. Nueva Ecija Rice Millers and Palay Traders, may hawak pa naman silang bigas na sapat para panatilihin ang supply sa merkado. Bagamat maganda po ang ani nung nakaraang buwan, ay nagmamahal na anya ang Vietnam rice sa world market, kaya hindi nahihikayat ang mga importers na bumili. Eto na naman kayo, yan yung sinasabi natin Una nang sinabi ni Bana na nakahanda silang magpa-inspeksyon ng bodega upang mapatunayan na hindi sila nag-hoard ng bigas. Ang mangyari ho niyan, andito ho ang ani, na-consume na ho itong mga ani na to. Ito namang ating mga importers, hindi ho sila nakapagpa-uwi ng maraming bigas. Nag-cut off sila ng mga 50% ng kanilang ini-import dahil nga ho, napakamahal ho ng imported na bigas sa world market, which is hanggang ngayon napakataas pa din. Anong nangyari? Nung hindi nakapagparating yung mga importer, nag-concentrate sila ngayon sa procurement ng locally produced. Ganun bang nangyari? Yun po ang nangyari dyan. Yun po ang nangyari. Hindi nga, hindi mainam. Mainam nga, hindi ba ang rule of thumb kumbatsero kapag ang presyo ng palay ay ang tuyo ay 20 pesos o 21 pesos, times 2 mo lang yan pagka may times 2 ka na kumbatsero at ibebenta mo yan ng 42, halimbawa 21 mo nabili. O sabihin natin 23 kumbatsero. 23, 46 mo ibebenta yon sa palengke. May kita na yon. Naka-factor in na lahat yon. Yan ang rule of thumb. Kaya yung 50 pesos, overpriced yon mga kababayan. Sobra yun. Overpriced po yon. Malinaw pa sa Hinebra yon. Overpriced po yan. Kaya yung sinasabi nila na mataas ang presyo sa world market, ano pakialam natin sa world market? Ngayon, nandito na ang bigas. Nandito na ang bigas Ang presyo ngayon sa Vietnam kumbatsero is $730 per metric ton. Ano pakialam natin doon? Ina-apply nila yon sa bigas na nandito na sa atin. Ba't nyo i-apply yun? Parang gusalina nga. Parang gusalina yung kumbatsero. Ganon din ang dating nun na pag taga Department of Agriculture na nagsabi, asahan na ho natin ang pagtaas ng presyo ng bigas sa susunod na buwan. Yun na yun, signal na yun. Para mo sinabi sa mga traders na, uy, taas na raw, sabi ng DA. Itaas na natin. Yan ang sinasabi natin anak ng baka, ginagawa nyo kaming mga, Samantala, suportado ng iba't ibang partido politikal ang desisyon ng Kongreso na sibakin si suspended Representative Arnie Taves bilang kinatawa ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Naglabas ng magkakahiwalay na pahayag ang Party List Coalition Foundation Inc., National Unity Party at PDP Laban upang ipahayag ang kani-kanilang pagsuporta sa desisyon na pagtibayin ang rekomendasyon ng House Ethics Committee sa pagsibak kay Taves. Magandang umaga sa mga taga-PAGCOR, Chairman Altenco. Kasuhan daw kumbatsero ng PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation,
ang 33 offshore gaming licensee. Bakit? Dahil sa mahigit 2.02 billion pesos na unpaid fees. Utang, may utang sila. Ang laki. Mahigit 2 bilyon. Yes. Ibinunyag po ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na mahigit 1 taon nang hindi nagbabayad ng license fee ang mga operators na ito na nabigyan ng lisensya noong nakaraang administrasyon. Bigla na lang anyang nawala na parang bula ang mga ito. Nagsara sa kasagsagan ng pandemya ng COVID-19 at saka tumakas. Akala ko boyfriend lang ang nawawalan parang bula Gino-ghosting. Ito pala, pati pala itong mga licensee na ito. Sinabi ni Chairman Tenco na umapila ang kanyang liderato sa nasabing offshore gaming operators pero walang nagparamdam sa mga ito. Desidido po si Chairman Altenco na kasahan ng legal na aksyon ang 33 operator dahil sa paglabag sa Section 4.c ng Offshore Gaming Regulatory Manual. Inilagay na ng PAGCOR ang mga naturang kumpanya sa blacklist at na-revoke na rin ang kanilang lisensya. Inaantabayanan na po ng COMELEC ang posibleng pagdaraos ng special elections sa Negros Oriental, partikular sa distrito ng napatalsik na si Congressman Arnulfo Teves Jr. Ayon kay Chairman George Garcia, handa ang poll body na gawin ang hakbang sa oras na ito'y hilingin ng Kongreso. Ipinaliwanag ng COMELEC chief na mangyayari ang special election kapag idineklara ng Kongreso na may nabakanting upuan at kailangan punan sa pagdaraos ng nabanggit na special election. Inaimbestigahan na ng Quezon City Government ang pagguho ng pader sa Civic Building B compound ng City Hall kagabi. Kakalkalin ng LGU kung nasunod ba ang occupational safety procedures o kung may pananagutan sa trahedya ang kontraktor. Ito ho yung MRB2 Construction Company. Isang construction worker ang patay habang 3 ang sugatan matapos bumagsak ang pader na pagpupwestuhan sana ng scenic elevator. Naguhuan ng pader ang isang construction worker na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Pinatatakbong senador si Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta sa 2025 elections. Inendorse si Acosta ng Fraternal Order of Eagles Incorporated na pinamumunuan ni Executive Vice President Ronald De Los Santos at ng Eagles NCR sa pangunguna naman ni Governor Jaril Ilagan. Ayon sa dalawang grupo, buo ang kanilang suporta sakaling pasukin ni Rueda Acosta ang politika dahil nakita nila rito ang totoong serbisyo kung saan kapakanan ng kapwa ang inuuna. 22 years na palang PAW chief si Chief Acosta no? Tagal na Nagpasalamat naman si Rueda Acosta, ngunit inamin na malayo sa kanyang isip at plano ang pagtakbong senador dahil enjoy naman siya sa kanyang trabaho bilang PAW chief. Alas 7:36 ang ating oras. Natatandaan nyo yung preso sa Bilibid? Na napagkamalang buto niya yung natuklasan dun sa isang hukay. Yung pala buto ng manok. Oo nga pambihira yung aso na yun. Ipinahamak yung Okay, yung masyadong nagpapaniwala sa mga aso pagka masama loob sa inyo. Mario, ang galing pa raw ng pagkakaamoy, di ba? Tinunton yung damit. Sabi, naamoy. Ay, pinaamoy yung damit doon sa aso. Tapos ipinatunton. Natuntun doon sa hukay. Yung pala, buto ng manok. So, nagdadamit na yung manok. Ito ho ang latest. Ano? Balik kulungan na. Itong si Michael Kataroha ang nawawalang ang napagkamalang manok na nawawalang preso sa Bilibid. Natunton si Kataroha sa Sitio Manggahan sa Angono, Rizal. Ayun, tingnan mo na So talagang nakatakas. Biruin mo yung matakasan mo ang Bilibid. Ibang klase. Magaling ito. Magaling. Parang ito daig pa nito si Ben Tumbling. Tsaka sino pa ba yung si Waway. Si Amang Waway. Yung mga kriminal na nakulong dyan ngayon dati na hindi makatakas-takas. Eto nakatakas. Sino pa ba yung kabayo kasama ni Kong Baby noon? Kong Baby, sino yung mga kasama niyo noon? Hindi nga nakatakas si Congressman Crisologo dyan si Kong Bingbong Nagdala na lang ng posporo lagi sa bulsa si Kong Bingbong Ewan ko lang sa inyo. Pero ito ang galing
magaling. Ang problema niya, yung pagtatago niya. Mahina. Doon siya mahina. Magaling ang kanyang escape plan. Pero yung magaling ang kanyang execution doon sa kanyang pagtakas, nawala ng follow through. Ayun. Sayang, yung pinagtaguan niya. Natuntun ho ito si Kataroha diyan sa Angono, Rizal. Ayon sa ina ng preso, umuwi. Si Kataroha sa kanilang bahay. Sa bahay ng kanyang pinsan nung isang gabi, pagod na pagod at gutom na gutom. Hanggang sa ito'y makatulog. Agad na tinungo ng mga pulis. May nagtip sa mga pulis, kumbatsero, may nakakita. Sa pinagtataguan ni Kataroha. Meron na natutulog na fried chicken dito. Gutom na gutom, naubusan na ng pagkain. Dinala sa Angono Police at saka kino-ordinate na sa Bucor. Ayun, una nga hong napagkamalang patay na itong si Kataroha matapos matagpuan ng isang buto at isang brief sa septic tank ng Bilibid. Nakalaunay napatunayang buto ng manok. Paano naman maihahambing sa buto ng tao ay buto ng manok? Ano? Yun na nga. Masyado naman yata na matalino yun. Susunod! Tito Boy! Sino itong opisyal ng gobyerno na pinagseselosa ng boyfriend? Sino ang seloso? Yung opisyal ng gobyerno ay lalaki po ito. Ang nagseselos? Ang nagseselos ay boyfriend niya. Seloso yung boyfriend niya. Seloso yung boyfriend. At nagbibilang daw po ng kondom. Hindi po kondo. Hindi po kondo ho. Kondom. Kondom ang binibilang. Alamin natin ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. 7:40 na ng umaga. This balita sa showbiz. Magandang dilag. Eto na. Oy, Bok Peng Alinio dyan sa Davao. Mayong buntag tama ka raw kumbatsero. Diyan daw sa Davao ay malakas ang DZRH. At happy Kadayawan sa inyo. Kadayawan Festival pala ngayon. Davao. Magandang umaga rin kay Kuya Eric. Kuya Eric Taberna. Kuya Eric Taberna. Magandang morning. At magandang umaga rin kay Kuyang Chito Paz, Engineer Chito Paz. Nagitla. Sabi niya, siya na bahala sa longganisa Lukban. Next week, parating na. Talaga yan. Nakarinig ng longganisa. Marunong din naman kayo. Nakakaramdam din. Baka, Kuya Chito Paz, mabuhay ka. Magandang morning din kay Ma'am Maria Cristina C., ang manager ng BDO. Ayan. Subok na matibay. Subok na matatag. Eto marami pa rin. Good morning. Marami pa rin ang mga nagsasamantala gamit ang SIM card kumbatsero. Ako lang, ang dami kong natatanggap na message. Eto pinadala ko kay Ma'am Cristina C. ito. BDO notice nakalagay. BDO notice. We are now deactivating your account. Your registered numbers need an update. Proceed to. Tapos may link. Ayun. Pag kinlik mo yan, yari ka na. May number lang ito. Mga taga BDO, paki-check niya, isinend ko sa inyo. Kayo na mag-check ng number na yan. Palagay ko registered ito kumbatsero. Malamang registered ito pero ginagamit sa kabalbalan. Kaya mag-ingat-ingat kayo doon sa mga may mga nagsasamantala pa rin using SIM cards. Mag-ingat po kayo dyan. Pero Morley, standby ka na Morley. Andito na pala yung nagtatanong kasi tayo tungkol sa bigas kausapin natin bago pa tayo mabitawan ni Yusek Leo Sebastian ng DA. Yusek, magandang umaga po sa inyo, Yusek Sebastian. Good morning. Good morning, Katonye. Good morning, Jerry. Good morning po. Opo, mabilisan lang po. Kailangan po ba natin talagang mag-import ng bigas ngayon? Kulang na ba tayo ng bigas? Yung importation kasi sa private sector, Katonye, tuloy-tuloy naman yan. Kasi liberalized na. Ang gobyerno, hindi tayo mag-import ng government itself. Kasi ang liberalized na importation. So, para hawak yan ng private sector. So, tuloy-tuloy naman ang pagdating at meron naman tayong sapat na supply. Walang kakulangan sa bigas kung bibigyan natin.
Ayun, teka, linawin, yung sinabi niyong sapat ang supply, sinabi rin ni Pangulo yan. So yung hindi ho kapag nag-i-import ang private sector, hindi nangangahulugan na kapos tayo sa supply. Hindi. Kasi siyempre, tinitingnan naman nila yung merkado kung nakikita nila na kailangan magdala pag nagdadala yan, nag-aangkat yan. Saka nag-maintain din sila ng kanilang buffer kasi siyempre hindi lang kung kailangan pinamdarating kaagad yan. So kagaya nitong mga nakaraang buwan, kung nakita natin mahigit na 2 milyong tonelada na ang dumating na bigas dito sa atin. So, last month lang yun, 2 million metric tons ang dumating, ha? Hindi last month, so nakaraang mga buwan. Oo. Kaya lang, ang nangyayari kasi ngayon, katunya sa Jerry, yung presyo nga lang talagang medyo mataas. Medyo sa merkado ngayon, kahit sa global market. Opo. Yun ang Teka ho muna, kapag sinabi ho ba ninyo sa Department of Agriculture o sinabi ng gobyerno na meron tayong sapat na supply ng bigas hanggang sa matapos ang El Nino, kasama ho dun sa sapat na sinasabi nyo ang ini-import ng mga private traders? Kasi siyempre production, merong importation, ganyan, ang nating supply. Yan ang nagkukan ng supply natin. Kapag sinabi hong sapat ang supply, kasama rin yung supply na hindi pa inaangkat, aangkatin pa lang? Hindi, yung tinatansya natin, halimbawa, kasi yung senaryo na tinitignan namin, pagka halimbawa wala nang aangkatin sa mga susunod na buwan, meron bang sapat? Kumbaga, andito na. Manipis ang supply. Andito na ho. Manipis ang supply. Hindi naman, mas maganda pag medyo magluwag yung supply. Pag sa ating bakit, hindi Yusek, medyo lumalabo yung dating nyo dito sa amin. Ano po yun, yung binabanggit nyo? Yung kasi natin, yung tinitignan natin, pagka tinitignan natin, halimbawa, wala nang angkat ngayon, hindi natin mag-aangkat. Titignan lang natin yung ating production. Meron tayong sapat. Yun nga lang, manipis ang supply. Kaya yung pag-aangkat natin, kailangan natin para meron tayong sapat din na buffer sa buong bansa. Para sa buffer. Yung buong bansa kasi hindi naman ang ating kasi maraming isla-isla hindi pantay ang distribution. So kailangan meron ka palaging buffer yan na i-distribute para sa iba-ibang lugar. So meron nangyayari kaya yung ating local supply ay palaging na-augment ng import yung mga darating na dinadala ng mga private sector. Nakakapagtaka lang kasi, Yusek, na pagkatapos sabihin ng Pangulo na meron tayong sapat na supply hanggang sa pagkatapos ng El Nino. At sinabi rin ko, at ito pa kumbachero, sinabi ng Pangulo na masaya siya dahil sa very impressive ang growth ng local rice production. Tapos biglang sumipa ang presyo. Ano po ba 'yon? Magkano po ba talaga? Ito, diretsuhin na po natin. Yung po bang 50 pesos na presyo ngayon, ay tama po bang presyo yun, Yusek? Yung unang-una sa atin yung Jerry, tama yung ating Pangulo, meron tayong sapat na supply. Walang rice shortage, definite yan. Yung presyo nga lang, naapektuhan nga nung kagaya nung mahal yung pagbili ng palay nung nakaraan dahil mahal din ang gastos na ngayon sa production ng palay. Ganon din yung imported rice, nagmahal na rin siya. Ngayon, yung presyo, yun ang medyo binabantayan natin kasi yung lumalampas ng 50 pesos, medyo parang hindi yata ma-justify na maayos. Although, sinasabi naman ng mga traders, yung ang imported rice kasi ngayon, pumapalo na ng mataas. But hindi pa naman dumarating yung mataas. Kaya nga, tama kayo doon. Yung murang nabili nila at $430 to $480 per metric ton, nandito na Yung pagtaas naman itong July lang nag-umpisa hindi po ba, Yusek? Parang kayo na nagsabi, hindi makatarungan. Hindi tama ba yung dinig namin sa inyo? Hindi makatarungan yung 50? Hindi, medyo mataas yun. At tinitignan nga nila na, I think, pag titignan natin, katonyo nga, hindi naman dito sa Metro Manila, yun ang mataas
pag yung monitoring namin yung ibang probinsya, meron pa rin yung mga mababa, may mga 40, 41 pa rin. Kasi hindi pare-parehas eh. Kasi monitor natin yung buong bansa. Pero Yusek, may mga messages po kami tinatanggap. Hanggang sa mga probinsya, meron pang 60 pesos. Siyempre, tapos yung 60, yung mga special. Hindi po special Yusek ang binabanggit sa amin. Well-milled rice lang. Hindi siguro yan. Saan probinsya yan katunyo para natin, ma-check natin. May message ko po sa inyo, yung mga probinsya. Ito lang, Rizal lang, 57. Ito. Kasi nagbo-monitor din tayo. Yung iba-ibang presyo, kaya nga yung pinapabantayan natin, Pangulo, napaka-variable yung presyo. Opo. Meron pa rin yung mga mababa. Kahit dito sa Metro Manila, ngayong umaga lang, monitor ko yung presyo. Pero yung sa Malabon Market, maraming mababa pa rin. Pero at least nanggaling po sa inyo, Yusek, na ang 50 pesos ay hindi makatarungan. So ano po yung makatarungan? Ang nakikita natin, Katonying, siyempre yung mga local natin na rice, nagpapalo pa rin yan ng 46, 40, 44. Meron pa rin yung mga ganyan. So yun ang tamang presyo? 48. Ngayon, yung imported, yun ang medyo mataas. Ang palagay ko pagka 48, mga ganyan, 47, 46. Depende kasi sa presyo na pan eh. Kayo po ba, Yusek, bilang Yusek for Rice Industry Development, hindi ba kayo pwedeng magbukas ng mga bodega? Ang naatasan dyan, Katonying at Jerry, ay yung ating field inspectorate. Meron tayong assistant secretary for field. Sino po yun? Si ASEC James Layog. Kasama ang DTI. So, nagtano yan. Actually, kahapon pa, na-monitor ba, nagpupad na sila, nag-iikot na sila para mag-monitor. Ngayon, ang tinitignan kasi natin, supply, para naman, paano natin may palabas mga mas mura na bigas. Kasi nakausap natin yung private sector para magtulungan. Kasi, siyempre, kumisan, yung mga mura, yun ang nawawala eh. Although, kita nyo Katonying Slow, pag mag-ikot ka yung nakikita natin maganda yung quality. Maganda yung quality, mag-ikot na matataas ang presyo. Kasi Yusek, hindi ho ba pwede na mag-price ceiling? Total, alam naman din ninyo ang nagiging presyo sa abroad ng bigas na kinukuha nila. Alam din ninyo ang presyo sa local, sa bukid, ang bili ng palay. Hindi ba pwedeng magpataw kayo ng price ceiling? Hanggang dito lang ang presyo ng bigas. Hindi ba advisable yung ganon? Napuputol. Nasa biyahe kasi nila. Papunta daw sa Erie, sa Los Baños. Anyway, nakuha na natin. Thank you. Thank you po, Yusek Leo Sebastian. O ayan, sa kanya na nanggaling hindi makataro ngayon 50 ha. Sa official ng DA. Kaya mga taga-DA na pakuya-kuya-kuy dyan at sinusuportahan pa yung mataas na presyo, magsipag-resign na kayo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Baka iwanan tayo ni Morley. Morley! Andyan pa ba si Morley? Bukas na lang. Sige, bukas na lang. Sa Lunes na lang. Morley ha? Naku, abangan nyo ho yan. Isang official ng gobyerno. Niyon. Na matinding magselos ang jowa. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ikaw na, Het. RH number 1. Oy, doon po sa mga mapupunta sa SM Mega Mall sa SM Mega Mall Fashion Hall, mula po ngayon August 18 to 21 ay dadalhin ng Cherry Auto Philippines ang kauna-unahang New Era of Green Mobility Tour. Ito. Don't let this moment slip by. Explore their innovative vehicle display with the all-new Tigo 5X Pro Hybrid. Ayan, Tigo 5X Pro Hybrid. Meron pa. Ano pa? Tigo 7 Pro Hybrid and ano pa? Tigo 8 Pro E+, plug-in hybrid.
to complete its green mobility lineup. Magaling yan. Baka gusto nyo mag-test drive at may mga discount offers din. At siyempre, makakapanood pa kayo ng magagaling na banda, ang Itchy Worms at Sunkissed Lola. Ayan. Kasama nyo po ang buong pamilya. Pumunta lang sa SM Mega Mall Fashion Hall. Anong oras to, kumbachero? 10 a.m. to 10 p.m. Aba. 4-day event po ito. Ayan. Simula August 18 hanggang August 21. Het, ikaw na bahala. At Kuya Elmer Ngo, good morning. Bye. Happy weekend. Yay!